Congress, ladies and gentlemen, mga minamahal ko pong kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Sa pagdiriwang po natin ay ika-25 anibersaryo ng Philippine Information Agency, taas noo tayong nagpupugay sa PIA bilang katuwang ng gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa taong bayan. Lumipas man ang mahigit 2 dekada, tuloy-tuloy pa rin ang pamamayagpag ng inyong ahensya sa paglilingkod bayan. Sa pagiging gabay ng mga Pilipino sa mabubuting bunga ng pagtahak natin sa tuwid na landas. Sa bisa ng Executive Order number 100 noong 1986, malinaw ang naging mandato ng PIA sa pagtataguyod na isang maayos na komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan at taong bayan. At sa paglipas ng panahon, tumibay pa ang pundasyon ng inyong serbisyo publiko sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, meron na kayong 16 na regional offices at halos 60 provincial centers. Sa gisag po ito, sa lawak na inyong kakayahan na magulat ng magagandang balita at impormasyon ukol sa mga pagkilos ng pamahalaan upang itaguyod ang kaunlaran sa bansa. Kaya naman, sa lahat po ng bubuo sa PIA o ng PIA, nagpapasalamat po tayo sa pagsusumikap ninyong ipaabot sa ating mga kababayan ang mga good news ng bunga ng ating mga reforma. Isinasakatuparan ninyo ang mahakbangin upang maipalaganap ang mga nakamit na tagumpay ng ating pamahalaan. Kuminsan po kasi tila hindi ito nabibigyan ng sapat na pansin ng ating mainstream media. Dahilan upang hindi mabalitaan ng marami nating kababayan ang epektibong pagtatrabaho ng ating gobyerno. Bukod pa sa paghahati ng makabuluhang mga impormasyon sa publiko, tungkulin din ng PIA na alamin ang saloobin ng ating mamamayan. Sa pagsasagawa ng mga survey na pupulsuhan ng PIA ang mga pangangailangan ng publiko at ipinararating sa mga kaukulang ahensya upang agaran itong masolusyonan. Sa pamamagitan nga po nito, nabibigyan din ng kakayahan ang ating mga mamayan na makilahok sa pagtugon sa mga problema ng bayan. Sa mga pagsubok na humahamon sa ating katatagan, lalo pa tayo namumulat sa mahalagang papel ng PIA sa ating lipunan. Halimbawa na nga po sa panahon ng mga kalamidad, kung saan sinusukat ang tagumpay ninyo sa pagkalap at sa pagpalaganap ng mga impormasyon. Gaano kalakas ang bagyo at anong mga peligrong hatid dito? Anong kailangan gawin sa oras ng sakuna at sino ang maaaring takbohang ahensya? Sa lahat ng ito, kailangan ninyong tumbasan ng hinahon ang kuminsay pagkatuliro ng marami nating kababayan. Kailangan ninyong sabayan ng epektibong pagtatrabaho, ang bilis na mga pangyayari at ang dami ng suliraning kailangang tugunan. Sa paglulunsad ninyo ng mga panibagong proyektong tiyak na pakikinabangan ng mga mamayan, patuloy ninyong ipinapakita ang tibay at dedikasyon ng PIA sa pagtupad sa tungkulin. Sa pagpapaunlad ng inyong website para sa mas epektibong pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno, pinagbubuklod din ninyo ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod ng ating agenda ng pagbabago gamit ang teknolohiya sa modernong panahon. Nagsisilbi naman pong tahanan ng likhang sining ng mga mag-aaral mula sa mga kolehiyo sa Metro Manila ang inyong art gallery. Ipinapantayog po sa bulwagang ito ang yaman at ganda ng ating kultura at magiging lunsaran din ito ng kahusayan ng mga pagpapausbong sa mga alagad ng sining sa paglikha ng kanilang mga obra. Nailunsad naman ang Information Text Board ng PIA sa pakipagtulungan ng National Telecommunications Commission at malalaking telecommunication company sa bansa. Sa proyekto ito, magiging textmate po natin ang marami nating kababayan tungkol sa mahalagang impormasyon na dapat nilang malaman. Nasaksihan din po natin ang pagkakaloob ng PIA sa Presidential Museum and Library ng kanilang koleksyon ng mga datos at impormasyon tungkol sa mga pangulo ng ating bansa. Patuloy lamang po ito sa pagbubuklod ng mga ahensya ng ating gobyerno sa pagtataguyod ng mabubuting adhikain para sa bayan. Talaga naman pong nasa frontline ang PIA sa paghahayag sa publiko na tinutupad ng ating administrasyon ang panata nito sa bayan. Ang pananagutan sa katungkulan at ang pagtataguyod sa kapakanan ng nakakarami bago ang sa sarili. Sagisag po ang katangi-tanging mekanismo ng PIA sa pag-alam sa saloobin ng ating mamamayan at sa pagbibigay sa kanila ng oportunidad na makilahok sa mabuting pamamahala na sila ang tunay nating mga boss.
Pinapatunayan natin narito lamang ang ating gobyerno handang tumulong at umalalay sa mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Mulit-muli po natin ididiin ang halaga ng ating pagkakaisa sa pakikibahagi sa solusyon sa halip na dumagdag pa sa problema. Kakambal ng isinusulong nating katarungan sa lahat ng antas ng pamamahala ang pagtataguyod ng pangmatagalang kaunlaran sa ating bansa. Patuloy po nating palaganapin ang liwanag ng pagbabago at patibayin pa ang ating pagkakapit-bisig tungo sa pagkakamit ng tunay na kasaganahan sa ating pumbayan. Bago po ako magtapos, marami lang po akong alaalang bumabalot sa aking isip na gusto ko ibahagi po sa inyo lahat. Nanggaling po ako sa isang paaralan na talaga itinuturo sa bawat estudyante nito na maging mabuting mamamayan. Kami po yata ay grade 3 o grade 4 pa lang inoobligang magbasa ng dyaryo. At aminin ko po sa iyo, nabasa ko po yung mga dyaryo ng bago martial law. Nung dumating po ang martial law, nagtatagpo ng Ministry of Information. Sa mga amin na kasingidad ko, alam po natin na yung Ministry of Information, wala tayong nakuha ang information. Tama po ba? Doon po sinasala ang mga balita na pwedeng ibahagi sa taong bayan. Censor sa Ingles. Dumating po ang EDSA, nagkaroon po tayo ng PIA. Siguro naman po, ito magiging kasangga natin sa paglalabas ng katotohanan, hindi pa minsan-minsan, pero palagian. At yun po ang inaasahan natin sa kanila, na talagang mabibigyan ang ating mga kababayan ng tunay at tamang impormasyon sa tamang oras para naman po makadesisyon ang ating mga mamayan ng tama parati. Yan po ang palagay kong buod ng inyong mandato, hindi po magpapogi kanino man, ngunit tulungan na mabigyan ng kakayahan at kapangyarihan ang ating mamamayan makadesisyon ng tama sa lahat po ng panahon. Naasahan ko po, yan po mangyayari sa inyong mga bagong pamamaraan, talaga naman pong ito po, itandaan na natin, paraan lang, yun nilalagay dyan ang mas importante. Magandang araw po sa lahat at happy anniversary po sa inyo. Thank you, Mr. President. May we request the President to please remain on stage for a photo session, first with the officials of PIA. May we request the staff directors and regional directors of PIA to please come up the stage. Everyone may now be seated. May we also request the officials of PCOO and the members of the DevComNet to please prepare and proceed near the stage for the next batches of the photo session with the President. Okay, habang nagkakaroon po ng photo session ang Pangulong Benigno S. Aquino III sa iba't ibang mga opisyal at mga staff ng iba't ibang government agencies na dumalo dito, siyempre pinangungunahan ng Philippine Information Agency na siya pong nagdiriwang ngayon ng ika-25 anibersaryo. Babanggitin ko lamang yung ilan sa mga napakahalagang binanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati kanina. Tila ba nag-annotate pa itong si Pangulong Benigno Aquino III dahil nga binanggit ito yung napakahalaga mga aspeto kung bakit isinasagawa itong pagdiriwang na ito. Unang-una na, yon pong pagbibigay ng mga recordings at mga documents at mga materials na pinagsama-sama sa mga nakarang administrasyon patungo kay Undersecretary Manuel Manolo Quezon III. Ito ay bilang pagtataguyod na rin para pagbuklodin ang bansa at Pilipino sa kabila ng mga pangyayari ng mga nakaraang panahon. At of course, binanggit ng Pangulo ang text blast. Magiging textmate na natin ang ating mga kababayan. Ito po ay sa pamamagitan lamang pero ng text blast na ginagawa o gagawin ng Philippine Information Agency. Pero isa lamang sa napakahalagang punto na binanggit ito, hindi para magpapogi ang gobyerno, kundi para magbigay ng katotohanan, tunay at tamang impormasyon para makatulong sa decision making ng bawat isang Pilipino at makatulong na malaman din ng publiko kung ano-ano ang mga development programs na ginagawa ng pamahalaan. And of course, binabantayog din, itinataguyod ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bagong website ng Philippine Information Agency. Dito po makikita sa website nito ang mga bagong programa ng pamahalaan, lalong-lalo na sa agenda ng pagbabago.
ang Pangulong Benigno S. Aquino III ang mismong nagsasabi na noong mga nakaraang panahon na ang agenda ng pagbabago ay nagsisimula sa pamamahala bago makarating sa publiko. At ito nga pong PAA ang nagtataguyod o magtataguyod ngayon ng mga pagbabagong ito lalong upang makarating sa ating publiko. Pinasalamatan din ng Pangulo ang pagkakaroon ng PAA ng tinaguriang tahanan ng likhang sining o ng art gallery para sa ating mga bago at mga professional na mga artist o para magkaroon sila ng pagkakataong maibantayog o maipakita ang yaman at ganda ng kultura ng bayan. Ito po yung binabanggit ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Ayan po. Ang kanina ang binabanggit din ng Pangulo, babanggitin ko lamang po mga kaibigan, na hindi nakaligtas sa kanyang alaala noong maitatag ang Ministry of Information noong panahon ng martial law. Pero imbis na maghatid ng mga totoong balita at totoong impormasyon para sa ating mga kababayan noong panahon ng martial law, bagkus ito pa anya ang naging sensor o doon sinasala ang mga balita na pwedeng ibahagi sa bayan. At sa panghuling bahagi ng kanyang talumpati, iginit nito na ang paglalabas ng katotohanan, tunay at tamang impormasyon para sa publiko ang higit na makakatulong para sa pagkakaroon ng decision making ng ating mga kababayan. Kanina mga kaibigan, gunitin ko lamang itong mga binanggit din itong si Director General Jose Fabia na meron na nga rin pong 16 na regional offices itong PAA at 4 na pong provincial offices. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng o ang paglulunsad ng bagong website at ng text blast. Ayan po, ang nakikita ko po, ang Pangulo ay paakyat na sa ikalawang palapag nito pong PAA para sa formal na pagbubukas ng art gallery doon. Ng Pangulo, sinasamahan mismo ni PCOO Secretary Herminio Sani Coloma at itong si DG Jose Fabia ng PAA. Of course, sinasamahan din ng ilang sa mga mismong staff ng Pangulo at ng staff ng PCOO at ng PAA doon po sa ikalawang palapag na ito ng PAA. Kung kayo man po ay ating mga tagapanood o tagapakinig ay magagawi dito sa bahagi ng Visayas Avenue, sa corner lamang po ito ng Quezon City Circle, makikita po ninyo ito pong art gallery na ito. Ayan po, nakikita po ninyo sa inyong screen ang ginagawang ang mga napakaraming dibuho o mga pinta ng ating mga ilan sa mga hindi pa gaanong kilalang artist at ilan sa may mga kilala na. At ito po yung ibinibida o ipinapakita mismo ng mga staff ng PIA at nitong si Secretary Sani Coloma. Ayan po, makikita po ninyo yung ilan sa mga website din na ipinrint at nilagay po bilang parte nga ng art gallery ng iba't ibang mga ahensya at mga ilan sa mga nakita ko kanina yung mga broadcasting firm, lalo-lalo yung may kaugnayan sa pagpapalaganap ng mga development programs ng pamahalaan. Ayun po, ang binabanggit lamang nitong si Director General Jose Fabia kanina, 25 taon na nga itong PAA. Nataon lamang ito dahil bukas anya eksaktong anibersaryo ng ratification of the 1987 Constitution. Kanino po ba nagsimula ito? Di po ba dun sa dating Pangulong Corazon Aquino na siyang ina ng Pangulong Benigno S. Aquino III ngayon? Talagang napapanahon po itong paglulunsad